At ang mga Pinoy daw na walang trabaho. Bahagyang tumaas sa 2.04 million mula sa 2 million. Ay, nako. Pero yan ay ayon sa Philippine Statistics Authority sa datos na inirelease nila kanina. Yun nga lang, sabi nila, mas nakakabahala raw ang dami ng mga Pilipinong underemployed kaysa sa unemployed. O yung bang may trabaho o pero yung naghahanap ng dagdag na oras nga para makaraket. Yes. Diba? Pumalo po ito sa higit 7 milyon. Pinakamataas daw yan mula July last year. Posible raw na sa dami ng hinahire, hindi lahat ay naging full-time workers. Kaya posibleng mas mababa ang sweldo. Kahit sa mga talent natin. Ganun. Sorry, talagang sinama ko na po ang industriya namin, ha. Yun nga po kaya racket ng racket yung iba yun. Dahil hindi sapat. Dun sa kulang ng trabaho din, grabe daw kasi talaga yung population growth natin, mga kapatid. So, ang daming pumapasok sa job market na. Ang dami na natin, hindi nahahabol ng mga job vacancies. Ganon. Tapos, meron din yung mga informal work, di ba? Yung mga construction worker na minsan nawawala ng trabaho. Tapos, yung mga, tawag dito, yung mga maliliit na negosyante. Yes. At saka kasi ang problema sa atin, hindi balanse yung ekonomiya sa bawat region. Ang paniniwala kasi nating mga Pilipino, punta tayo sa syudad, punta tayo sa Metro Manila para umasenso yung buhay natin. Kaya lang ang nangyayari, masyado nang congested yung NCR dahil ultimo yung mga nasa probinsya nagpupuntahan dito. Hindi naman natin sinasabing masama yun. Kaya lang, nag-ipon-ipon dito to the point na nawawalan na ng trabaho yung iba. So hopefully, mabalanse na lumago rin yung ekonomiya sa Mindanao, sa Visayas, at iba pang bahagi ng Luzon para hindi na nila kailanganing lumuwas pa from their province, makahanap na sila ng maayos na trabaho.